Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po si Alexander Gomez from March 3. At ang topic pang tatalakay natin ngayon ay bakit ang Espiritu ay dumating noong Pentecost. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Acts chapter 10 verses 1 to 4. At buksan po natin ang ating puso at isip sa magandang salita ng Diyos. Yung sabi dito na when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit made them. Sa Tagalog, nang sumapit ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nasa isang pook na magkakaisa. Sila ay nakaupo sa loob ng isang bahay. Biglang may umugong mula sa langit, tulad ng mga bibis na marahas, na hangin tulad ng hangin at pinuno nito ang buong bahay. At may nagpakita sa kanila na nakakabahagi ng mga dila tulad ng mga apoy, at ito ay lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nagpuspos ng banal na Espiritu at nagsimula magsalita sa ibang mga wika ayon sa binigay na Espiritu sa kanila ng kanilang sasabihin. Teaching number 1. Why Pentecost? Number 1. First fruits, a harvest of the nations. Sa panahon ng lumang tipan, ang Pentecost ay pagdiriwang ng unang anin ng mga panahon. Sa bagong tipan, ito'y simbolo ng unang spiritual na anin. Ang pagdating ng banal na Espiritu at pagkaligtas sa maraming tao mula sa iba't ibang lahi. Teaching number 2. The law, God's Spirit written in our hearts. Nung binigay ni Moses ang kautusan sa bundok, sinulat ito sa bato. Ngunit sa Pentecost, ang bagong kautusan ng Diyos ay sinulat sa puso ng bawat mananampalataya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Teaching number 3. Temple, the church is God's dwelling place. Dati ang presensya ng Diyos ay nasa templo ng sa Jerusalem. Ngunit pagkatapos ng Pentecost, ang mga mananampalataya na naging templo ng Diyos sapagkat nanalangin sa kanila ang banal na Espiritu. Application number 1. Live a clean life as God's spiritual house. Kung ang ating katawan ay templo ng Diyos, dapat natin itong ingatan, iwasan ang kasalanan at sikaping mabuhay ng banal bilang paggalang sa presensya ng Espiritu sa ating buhay. Application number 2. Devote your heart to loving God. Hindi sapat ang panlabas na pagsunod sa utos. Ang tunay na pagsunod ay nagmumula sa puso ng nagmamahal sa Diyos. Napagkaloob ang buong puso sa Kanya araw-araw sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng salita at pagsunod sa Kanyang kalooban. Application number 3. Join in the harvest of the nations. Gaya ng ginawa ng mga alagad sa Pentecost, tayo rin ay tinatawag na maging saksi ni Kristo sa iba't ibang tao at lugar. Ang pagkakaroon ng banal na Espiritu ay hindi lamang para sa personal na kabanalan, kundi para tayo maging bahagi ng gawain ng Diyos sa buong mundo. Yun lamang po ang aming devotion.